Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong rereakan. Kahapon kasi ay na-content ko si Sir J. Costura. Yung, yung paggalaw. Then may nagpasa na naman sa akin na link, another link. Ito naman ay sa loob ng sementeryo, no? Ang title kasi, The Cemetery Reading. So, panoorin nga natin to, mga kababayan ko. Ito yung title, The Cemetery Reading. Play natin. Hello sa mga Nastronautics worldwide. Ito po ang aming Halloween special. Samahan niyo po kami sa paglilibot dito sa sementeryo ng Bulacan. Titignan po natin kung may matutulungan po kaming hindi matahimik na kaluluwa. Sa akin skeptically speaking, kung gagamitin natin yung logic natin, for me, walang multo sa sementeryo dapat. Kasi yung mga dinadala dyan ay katawan na eh. I don't know kung mabibigyan nyo ako ng counter argument. Kung, baka mali ako pero kung common sense ko yung kakausapin ko, yung aking common sense, wala na dapat multo dyan eh. Kasi mga dinadala dyan ay mga katawan na lamang na patay. Pwedeng magkaroon ng multo dyan kung sakaling may pinatay dyan, di ba? Let's say, dyan dinala ng addict yung magiging biktima niya ng rape. Or halimbawa, tinapon dyan yung sinalvage na naghihingalo pa, tapos dyan nalagutan ng hininga, pwede. Or yung lugar na yan ay dating may nakatayong bahay dyan na may history. Di ba? Pero yung pagiging sementeryo niya, para sa akin, gamit ang common sense, walang multo. Para sa akin yun, Pero I'm still open kung mabibigyan nyo ako ng argument na hindi, kasi ganyan, may multo pa rin dyan. Na ang multo, itong mga, yung mga nilibing dyan, 'di ba? Kung yan yung mga nagmumulto diyan, yung mga kalibing, I doubt. 'Di ba? Magkaroon man ng espiritu diyan, hindi yan yung mga nakalibing diyan. Sa ibang reason siguro. 'Di ba? Pero sige, bigyan niyo ko ng counter argument. Baka may point kayo. Forward natin Cross. Ano isa? Jack. Ano pala? Ganap lang tayo na mauupo natin. May lapad. Oo, yung may makakalatag tayo. Dead end country. Dead end na. Hindi pa. Medyo malapad na area. Parang dead end. Diyan ka lang. Parang may naglakad. Naglakad. Tayo. Ito? Okay. Kailangan na may gawa naman. Dito ka sa likod ko. Oo nga. Dito ka sa likod ko. Nag-reading si Miss J sa gitna ng sementeryo. Simenteryo talaga, Simenteryo.
upang makausap ang mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng baraha. Yan. Hindi. Wait lang. 'Di ba psychic ka? Why need pa na mag-card reading? Hindi, meron bang method na gano'n, na card reading yung gagamitin sa pag-communicate sa mga kaluluwa? Parang ang labo naman nun. Yung parang, yung sa pagbalasa mo na yan, sa pag-shuffle mo ng cards, ang nagde-decide ba nung kung ano ang mapupunta sa ano, yung multo ba? Diba, parang ang weird na mag-card reading ka. Hindi, meron bang ganyan? Baka naman merong ganyan, di ba? Ignorante lang siguro ako. Meron ganyan. Saan pinagbasihan niya na original niya siguro? Anyway, play na. Ano yun, May? Uy! Nagko-cold reading. Kung ano yung nararamdaman ng kasama niya, sasakyan niya rin. Joke lang. Sige. Kasi kanina din, bago kami pumasok, may yapa kami narinig. Ah! Babaeng sumilip ng kapatid. Okay, titignan natin ha. Hindi pa alam ako dito si ate. Ano na? Reading na, reading. Hindi ako kita. Huwag kang lang ang grupo. Sige. Bismillah. Namatay. Tay. Namatay mo. Forward na. Kuha 7 cards. Ubo ng ubo si Sir J. Costura, no? Naninigarilyo to siguro. Okay. But may cat! May cat! Anong pangalan mo? Wait, di ba dapat nagka-card reading ka eh? Di ba dapat sa ano yon? Sa card reading yon? Ba't kaya mo naman pala makipag-communicate tungkol dyan? Ba't naglalatag ka pa ng baraha? Eh di sana i-ano mo na lang, magganyan ka na lang. Hindi, di ba? Kaya niya naman pala makipag-communicate ng ganyan. Ba't nagbabaraha pa siya? So, meron dito lalaki. Asan sa baraha yon? Asan sa baraha na lalaki? Bakit walang reading sa baraha na lalaki? Pangalan mo? Ano daw, ano? Anong pangalan mo? Saan ka banda?
Anong pangalan mo? Malapit daw siya dito. Maximo. Maximo. Saan ka? Ayun naman, Maximo dun. Maximino yan eh. Maximino. Na-misread. Maximo ang narinig ko eh. Hindi mo kasi binasa ng maayos. Lalaki ba yan? Malamang Maximino eh. Ano ba? Sa J. Costura naman eh. Dapat binasa mo kasi ng maigi. Para tama. Hanapin natin. Oh, sa cards. Siya lang ba yung Anong sa cards? Hindi naman sa cards galing. Galing ba sa cards yung ano niya na yon? Yung reading niya na yon? Tapos ini-insist niya may Maximo talaga. So, sa cards. Wala, Siya lang ba yung nagkamali ka ng basa. Maximo dito? Na malapit sa atin? Salam. Wala naman ibang ano. Ganito kasi yung nangyari mga kababayan ko. So markahan natin to 1919. So nung nag-i-start sila ng reading, 'di ba nag-cut na eh. Tandaan nyo ha, yung sementeryo kasi na yan, naka-expose lahat ng lapida niyan. May freedom kang basahin kung sino yung mga nandyan. Nung pumunta sila dyan, pwedeng anong nangyari, ganito. Di ba, naglalakad sila, naghahanap sila ng location. Ito ka sa likod ko. Di ba, nag-cut na. No? Nag-cut na. Sa simenteryo daw. Simenteryo. Oh. Nag-cut na. Next setting na nakaupo na sila. Hindi natin alam, habang nagsiset up sila dyan, gumagala na yung mata ni Sir J. Costura dyan. Di ba? Gumagala na yung mata niya dyan. Nakot na ng mata niya yung Maximo na yon. Ang problema, hindi naman pala Maximo. Maximino pala. Nagkamali siya ng read niya dahil madilim doon sa lugar eh. Nagkamali siya ng kinold read niya. Kaya napapansin mo habang sinabi niya yung Maximo, tinan nyo ha. Malapit daw siya dito. Maximo. Oh, Maximo yung name. Tandaan mo ha, hindi tinitingnan ni J. Costura yung banda dito sa harap. Kasi nandun yung Maximino eh. Talagang ang sasadyain ni J. Costura, dyan lang siya tumingin dun sa likod niya. Na hindi naman dun ang gagaling dahil obviously, walang Maximino dyan. Ina-avoid niya yung mata niya dun sa mismong hanggang dun sa kasama niya na yung nakakita. Di ba? Pwede niya naman tingnan eh. Nababasa mo na, di ba? Walang Maximo dyan eh. Pwede mo naman tingnan yung banda dito eh, pero hindi niya tinitingnan. Hinahayaan niya makadiscover yung kasama niya. Tingnan nyo. Saan ka? O di ba? Yung kasama niya. Ayun naman, Maximo dun. Di ba? Hindi niya tinitingnan yun. Usually, kung hahanapin mo yan, dapat lahat yan titingnan mo. Pero ina-avoid niya yun. Hinahayaan niya na yung kasamahan niya yung makakita. Dahil nakita niya na yun nung una. Nagkamali lang siya ng basa. Dapat tinitingnan niya na yan eh. Maximino yan eh.
Shit. Maximino siya. Ay, nako. Maximo ang narinig ko eh. Nagkamali ka lang ng basa mo kanina. Kasi madilim eh. Maximino pala. Maximo kasi ang tawag sa kanya. Lalaki ba yan? Oo. Malamang Maximino eh. Di ba pag magko-cold reading ka, i-make sure mo na magmamatch. Na cold reading niya yung paligid. Katulad niyan, ano, let's say halimbawa, nakikita natin, ano ba yung nakasulat doon? Joanna yata, no? Joanna ba to? Or whatever, katulad niyan, ano, nababasa nyo dito eh. Kung ano yung name nito eh. Hindi ko lang mukhang Joanna ba? Or whatever. 'Di ba? Pag ganyan, nababasa mo yung mga pangalan sa paligid eh. Pwedeng yan yung sabihin mo na kaluluwa na nagpaparamdam sa'yo. Basta wag ka lang magpapahalata na nakita mo na yan kanina. 'Di ba? So, sa cards, siya lang ba yung Maximo dito? Ipipilit niya pa rin. Baka mamaya totoo yung nabasa niya kanina. Na malapit sa atin? Hindi na. Isa lang. Wala naman ibang ano. Ipipilit pa rin talaga. Tingnan niyo yung lugar natin kung meron pang Maximo. Siya lang yung Max, no? Lugar natin kung meron pang Max. Ba't ano? Ba't may patong na boses? Tinan mo ha. Lugar natin kung meron pang Max. May patong na boses, no? Ang dumi ng pagkaka-edit ng video mo eh. Siya lang yung Max, no? So anong rule nung ano? Anong role nung ano nung baraha? Wala. Sabi ganun. Sabi, putya, sablay ako doon sa nabasa ko kanina. Anong kailangan mo sa akin? Maximino pala. Bakit? Wala na siya suka, no? Hindi na siya sumusuka. Suka-free na si Sir J. Costura. Forward. Naghahanap pa rin ng Maximo. Kuha ka ng 9 cards. Hindi niya naman ni-reading yung baraha, di ba? Hindi niya naman ni-reading eh. Nag-concentrate siya eh. Huwag ka matakot. Huwag kang matakot. Bleh! Pagka mag-explode na, masusuka din ako. Gawin na. Paalala nyo sa akin ha. Pag nag-explore ako, magsusuka ako. Bleh! Bleh! Ano maglalakad ba? May kapre. Okay. Okay, at peace. Yan, nagbabasa na siya ng card.
At peace daw, pero ano siya, may kailangan sa kanya. Nakatawid ka na. Wait, if nakatawid yon, bakit nakakausap mo pa? Ace of Heart and Ace of Flowers. So, at peace siya. Ace of Flower. Meron pa bang max dyan? Ipipilit. Sino? Hindi! Anong Maximino? Yun na nga yung Maximo ang sinabi mo kanina eh. Maximino. Ayun. Maximo pala. Pati siya, yung binulong sa kanya nung kaluluwa, hindi niya na matandaan eh. Maximino na rin yung nasa isip niya eh. Tingnan natin kung siya ba talaga. Pinipilit pa rin eh. Bullshit. Ay, nako! Peralta. Nagsabi na naman ng ng bagong apelyido. Siguro may nahagip na naman siya sa mata niya na dyan, na tawag dito, na lapida, no? Demesa yan, hindi yan siya. Ay, nako. Ito ha, wait lang. Nakakausap mo na kung anong pangalan niya, ba't hindi mo kausapin kung nasaan siya nakalagay? Para madali, di ba? May communication ka na eh. Nasagot nga yung pangalan niya eh. Kung saan siya nakalagay, hindi masasagot sa'yo. Sige, tingnan natin. Diba? That is bullshit. Oo, Joanna nga yun, Nemo, na ilawan eh. Joanna. Diba? Katulad yan, na cold reading ko. Pwede ako magpanggap na, uy, may nararamdaman ako niyan, Joanna daw ang pangalan. Diba? Twelve cards. Si Sir J. Costura. Mag-asawa to. Hindi. Partner to eh. Puro good ang andito. Good aura ang andito. Pero subukan pa rin natin mag-stay. Hinahanap ko si Maximo Peralta. Subukan natin mag-ikot. Wala tayong malusot. Ay. That is bullshit. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang Pero may part 2 daw eh. Cemetery, part 2. Tingnan nga natin. Cemetery. Part 2. Meron bang part 2? Wala na eh. Yun na ba yung ito, part 2 ba to? Paglilibot dito sa sementeryo ng Hindi, Bulacan. wala na yatang part 2. Anyway, so yun lang naman ang pag-uusapan. Walang part 2 baka nakita naman nila yung Maximo Peralta. 'Di ba? Kasi parang may tiningnan si Sir J. Costura sa ito na nga yata 'yon.
Wait lang nga, sige, i-continue natin. Mukhang Ayan. Wala. Kaya nga napatras ako kanina. Walang tao dito na nagpunta. yung pagsindi ng kandila. Di sana pagpasok namin, nakasindi na talaga siya. So, nakunan nyo yan kanina. Minasan yung Peralta, Mi. Ito. Ito siya. Ah, And then yung isa Castro. oo. Castro. Ay, ito si Peralta. Ito si Peralta. Maximo Peralta? Naglibot-libot kami, ang team ko. Medyo nagulat sila dito sa isang puntod. Kanina wala daw sindihan. Pwede ba mag-ignite ng ng apoy ang kaluluwa? 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na walang sindihan. Alam ko doon sa pinanood ko kanina, may nadaanan kayong ganyan eh. Sana ba 'yon? Hanapin ko lang ha. Alam ko may nadaanan kayong ganyan, parang na-curious nga ako doon eh. So yun yung part 2, no? Hinahanap nila yung Peralta. Wala namang nakita. May Peraltang nakita pero yung Maximo Peralta wala. Asan na ba yun? Tingnan natin yung history. History. Saan makikita yung history? So, ito. Parang may nakita ako dito na nadaanan nila na sindi na yan eh. Habang naglalakad sila. Ayan oh. Yan na ba yung... baka preview ng part 2. 'Di ba? So, nakita lang pala nila yon. Anyway, so proceed tayo dito sa part 2 niya. May nagsalita. Ba't chine-check mo? Ikaw yung psychic eh. Pagbalik nila dito, hindi pa naman katagalan, so may sindi na. Pinakatuktok yan. Yung paghinga ni Jay Costura, no? Rinig na rinig mo. Nakita na nila si Peralta. Pero hindi yung Maximo Peralta. Abay, videohan nyo naman kasi kung nakikita nyo yung Peralta. Hindi nyo binibidyohan eh. May gusto manghingi sa akin ng tulong or kausapin ako. Ayan. Wala. Kaya nga napatras ako kanina. Tapos ito, dideklaran yung paranormal kasi may nagsindi ng kandila. May daladalang posporo yung multo. Kaya ba magsunog ng multo? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan ko, may kandila dyan. Malamang, di ba? Candle yung title eh. Yung kandila na yun ay material na bagay yun. Kailangan may maglagay ng kandila dyan. Kukuha ng kandila ang multo at ilalagay dyan at saka sisindihan niya. Diyos ko naman. So anong resolution nitong ginawa nila? At mabigyan natin siya ng opinion kung ano naramdaman niya. Ikaw saksi ka naman, hindi tayo magkakilala. Lagi nyo yung hindi tayo magkakilala ha. Ano yung masasabi mo? Samahan niyo po kami na mag-ikot dito sa sementeryo. At ano po ang medyo nakapandig-balahibo yung experience? Yung unang pagpasok natin doon sa unang pinto doon, ay doon ko naramdaman yung lamig at saka yung maamoy pabango. Tsaka medyo yung sa gilid ng
braso ko, medyo parang tumayo yung balibo ko. So sa pagdating natin doon sa gitna, ay napansin ko yung ilaw na maliwanag. Akala ko kasi bintana lang na kung kadila yun, hindi siya gumagalaw. Akala ko lang kasi yung lampshade lang o nagagaling sa bintana. Dahil kung mahamin man, gumagalaw yung kandila. Diba? So, inano ko, baka ilaw lang yun na natapat sa bintana. So, dinapitan ko dito, yun, nandito na tayo. Dito na tayo na Ayun siya, Kasi madilim to kanina, di ba? So, ito, na-capture naman namin. So, makakapasok dito kasi may tanod doon sa labas na nagbabakundit po kami. So, yun nga yun. So madaling salita, walang naramdaman si ate doon sa ginagawa mo. May sarili siyang experience niyan sa sementeryo. Namin dito sa pinakatok namin. Tapos nung nakipag-communicate ako sa cards, merong mga Hindi tayo ina-expect niya ang kakilakilabot na part doon sa pagkikipag-communicate niya, names na pinakita sa cards. Hinanap namin yung puntod nila at Ba't kinat mo? Ba't di mo sinabi yung maximo? sa cards. Oh. Toink, may cut eh. Bakit kinat mo yung sinabi ni Sir Jay Costura? Hinanap namin yung puntod nila at nakita naman namin. So, Alin, yung Maximo Peralta? Peralta lang yung nakita nyo eh. Hindi naman Maximo eh. So dinami-dami ng pangalan yan. Ako nga, ano ba mga common na apelido? De La Cruz. I'm so sure may De La Cruz dyan eh. Garcia. I'm so sure may Garcia din dyan. Ano ba mga common name ng Pinoy? Ramos. Ano pa ba? hindi na kami magtatagal pa para secure na Walang may resolution ba? I mean, may resulta ba? Wala, di ba? Wala!